Pod Network Entertainment. Tapos nagustuhan nila kasi nung in-interview naka-record siya eh. So nagustuhan nila tapos parang hinahanapan nila ako ng position dun sa company. Yan. So, but the thing is, kung hindi ko malalaman yung opportunity na yon kung hindi ko kakilala yung recruiter. Pero yan din ang sinasabi natin na kung walang opening, gumawa kayo ng opening sa kumpanya niyan. Kung talagang gustong-gusto kanila, gagawa sila ng paraan para maisama ka sa team. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host si Zardel Reyes, ang inyong Upwork expert and career coach. And before we start the episode, please like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, and join our Discord and Facebook group. Ngayon, subscribe kayo sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment if you want to watch the video episode of this podcast. And follow us in our socials. Ako, Stanley Chi on all social media platforms. And please subscribe to Suplado Motors on YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Yun. Zar? Ayun, so follow or connect with me on LinkedIn. Nagpo-post ako ng jobs doon. Nagsusupport ako ng mga nagpo-post ng jobs. Nagre-repost din ako. So please follow me there for job updates. It's Zar de los Reyes 1. Okay. Our topic for this episode is networking for your career. Tama. Ngayong Burr months, maraming mga Christmas parties, maraming mga events. Corporate man yan o hindi. We always advise to network. Kasi, it's the best time to network actually. Yes, kasi alam nyo naman, marami dyan naghahanap ng ibang trabaho or baka sakali may opening sa kumpanya nila, magkakwentuhan kayo. If they like you, they will recommend you to their managers, to their boss, di ba? Oo. Lalo na, actually, kahit hindi ka naghahanap ng trabaho, mag-network ka for the future. Like, ang weird naman kasi kung parang user ka or gagamitin mo lang yung tao for certain things, di ba? Ito hindi kami mambobola rito. Alam naman namin sa workplace, naggagamitan lang naman yung mga magkakaopisina, mga hindi kayo magkakakilala, nasa ibang kumpanya, nasa supplier, ganyan. Medyo naggagamitan naman kayo eh. Kaya lang man kayo nagsama-sama dahil sa work. Yeah. Dahil sa pera. But then, may friendships na nabubuo pero yung friendship na yun is situational. Kasi kailangan nyo isa't isa sa opisina eh. Mm-hmm. Kailangan nyo isa't isa para matapos yung quota, makumita ang kumpanya, di ba? Pero, yung networking na sinasabi namin is, pagka-Facebook mo na, doon mo ipapakita yung achievements mo, makikita ng mga ibang so parang gagawa ka ng mga personal branding. Oo. Pero ang sinasabi ko kanina is you also have to build a relationship with them. Not exactly, kailangan friends kayo. You can also build a professional relationship. Na trabaho. Para pag nakita nila, si ganito, sa kumpanya niya, siya yung inaasahan. Yeah. Ngayon may opening sa kumpanya namin. Kukuha ko ng kagaya ni ganito. Oo. Yan. So, yun. Ako naging helpful yung networking ko recently kasi meron akong, syempre, friendly naman ako sa lahat. Like, for example, lalo na sa mga recruiters. Kasi colleagues ko, most of them or nakatrabaho ko sila before. So, there was a time na naghanap ako ng part-time job eh. Mm-hmm. Kasi tapos na yung AWS scholarship ko. So wala na ako ginagawa paghapon. So naghahanap ako ng part-time job. And then nakausap ko yung isang recruiter na kilala ko pa since 2010. And then meron siyang sinabing job opening sa akin. So nagsasource siya for that job. And then it's for an executive assistant. Sabi ko, baka hindi naman ako nag-fit dun sa job kasi I've never really had an executive assistant role before. Like yung yun lang. Tapos sabi, hindi, fit to. So, ang nangyayari, nag-apply ako, but then, syempre, huli na ako eh. Parang late na akong nag-apply eh. So, clinose nila yung job, and then after a couple of days, nag-reach out ulit sila sa akin. Bakit? Kasi nagustuhan nila, nakita nila yung interview video ko. Tapos nagustuhan nila. Kasi nung in-interview, naka-record siya eh. So nagustuhan nila. Tapos parang hinahanapan nila ako ng position dun sa company. Yan. So, but the thing is,
kung hindi ko malalaman yung yung opportunity na yon kung hindi ko kakilala yung recruiter. Pero yan din ang sinasabi natin na kung walang opening, gumawa kayo ng opening sa kumpanyang yan. Dahil kung talagang gustong-gusto kanila, gagawa sila ng paraan para maisama ka sa team. Actually, hindi ko nga alam kung anong ginawa ko sa interview. Although, pag interviews, ako ini-interview, masaya ako Like, masaya ako, enthusiastic, at saka it doesn't matter kung overqualified ako. Gagawan ko ng paraan yun. Gagawan ko ng talking points yun to say na bakit ako fit for this role. So anyway, that opportunity was there because kilala ko yung recruiter. Also, meron mga opportunities na nakikita ko, nakilala ko yung recruiters, mas madalas na makukuha mo yung trabaho kapag nakuha mo sila from your network. Rather than you going through one job to another on LinkedIn or possibly on the upper platform, mas malakas yung application mo if it's through a referral. Iba kasi yung iba kasi yung binabackupan ka nung kakilala mo Oo. Parang nakatrabaho ko niyan dati, okay siya. Oo, marami rin naman siyang hinighlight about me. Yun ang alam ko. Sila mismong magbebenta Oo, tama. Although totoo naman yung mga sinabi niya, di ba? Hindi naman siya nagbabluff. But then, me also building a relationship with that person, a professional relationship. Actually, friend ko rin naman siya. And it's a full circle moment kasi ako yung recruiter niya ng 2010. So, yan nakakatuwa. Even if iba yung position ko before, I was still building a relationship with him. At saka, kapag kailangan ko ng performer sa events namin sa Upwork kinukuha before. Mo lagi. Oo, libre pa yun. Kumakanta, nagko-comedy. Ganon. So, isa pang advantage when you network, yung mga dati mong kaopisina, lumipat sa ibang kumpanya, pwede ka magtanong kung may opening sa kanila. Alam mo ba? May story ako dyan. Oo. So, meron akong kilala na ka-work ko before and then sabi niya, alis na siya. Tapos sabi ko, saan ka lilipat? Siyempre English to Sabi niya lang saan? Sa OpenAI. So, kinuha siya ng OpenAI. Tapos sabi ko, paano mo nakuha yung job? Tapos sabi niya, yung friend daw niya, nakatrabaho niya sa Twitter before, siya, nirefer siya. Wow. Tapos, no job description, nothing. Parang, ito, referral ko. And then, yun. Parang yan, inire na lang siya. Parang ganito halimbawa, naghanap tayo ng cameraman sa Suplado Motors. Nagtanong ako sa mga kasama ko kung may kakilala silang freelancer. Oo, tama. And then, nirefer sa akin. Yung nga, si Jo Marie. Diba? So far, yung mga nire-refer ko pa naman na mga freelancer, hindi naman palpak Magagaling na mga nakuha meron ko isang palpak. Okay. Hindi naman galing sa akin yung rekomendasyon na yun. Hindi naman sa akin galing yun. Sa'yo galing yun hindi ko naman kilala yun. Diba? Anyway, palpak pa rin. Okay. So, ito, yung mga referral na, kanyari, cameraman, diba, freelancers, madaling makakuha niyan, you ask from your network. From your circle na baka may kilala kayo or baka pwede kayo, di ba? And sa video editor, kumuha rin ako ng referral or naghahanap ako. Pero eto nakakatawa, nakuha ko fellow freelancer din. Yeah. For the video editor at ang galing-galing ng Suplado Motors na team. Sa totoo lang, from the producer, the segment producer, thank you, Stanley, the writers, the cameraman, the video editors, di ba? Walang problema. Oo. So, you have to also make sure na your impression is good. Kasi naalala mo, may kinuha tayong isa. May nakuha kong isa na referral. Oo. Tapos, may friend ako. Sumablay. Hindi, may friend ako. Hindi, magaling naman yung nakuha ko. Magaling naman. Pero medyo sumablay lang ng konti. Hindi siya culture fit. Sa communications. Hindi culture fit. Pero yung sa'yo, iba. Ano yung iba sa akin? Iba yung sa akin. Yung sa'yo, hindi naka-culture fit. Sablay pa. Alam mo, desperado tayo nun Tapos, pati sa communication, lahat. Ewan ko ba? So next time, learning things. Pero ito, yun yung parang con ng referral sa network. Minsan pumapalpak. Ito yung thing about, ito yung nangyari dun sa isa, yung sinasabi ni Stanley. Yung may palpak sa communication, pero magaling. Hindi, So, paano natin na-figure out na
na may problema talaga siya sa communication dahil Through another network din. may friend Oo, ako network din. nakilala siya and then may mga sinabi yung friend ko. Yun. Pero ano yun, through a network din. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pero the thing is, hindi naman perfect pagka sinabing nirekomenda ka ni ganito, ni ganyan. Kumbaga, ito sinasabi namin sa inyo mga immortal, nasa sa inyo pa rin yan. Ni-refer kayo, you get one foot in the company, pero yung mga susunod na hakbang, sa inyo naman gagaling, dapat matino kayong katrabaho, you deliver, communicate well, yung social skills mo okay, marunong ka makisama and all, di ba? And yun nga, yung history mo pwede maungkat kung meron kunwari friend of a friend or meron yun lang yung disadvantage yung talaga. Oo. Kaya nga, it's okay to network, pero pagka sumablay ka sa trabaho, yun you're lang. Unprofessional, medyo may problema, yun, doon na mauungkat yung mga nakaraan. Oo, tama. So, yung mga network, sino ba yung mga pwede mong lapitan if ever kumukuha ka ng trabaho? Yung mga colleagues mo, yung mga katrabaho mo before. Even yung mga classmates mo dati, 'di ba? Pwede ka makakuha ng opportunities from your old classmates. Old batchmates, schoolmates, classmates, ganyan. Ito, may kukwento ko sa inyo. Schoolmate. Ikaw marami kang ganun no? Schoolmate. Nire-refer ka ng mga schoolmates mo. Ito, batchmate ko. Oo. Pero bumagsak siya So, hindi ko nakabatch, no? I was supposed to get a gig, pero last minute, nagbago isip. I don't know, I really don't know what happened. Napunta sa iba. Yeah. And then, nung kinakausap ko, ang daming pinapangako and all. So, nung biglang nagbago ng isip, iba kinuha, hinihiyang-hiya siya na sa sasabihin niya na ibang kukunin. Yeah. And feeling ko, nag-aalibay na lang. Ako, I don't hold grudges naman kasi maaga naman sinabi sa akin. Yes. I think last year pa ako sinasabihan na kukunin ako and all, pero I think nung July or August, yata or July talaga, sinabi na iba yung kukunin. So okay lang kasi maaga sinabi. Ang pangit naman kung last minute sasabihin sa'yo, couple of weeks before the event, tsaka sabihin ay sorry, hindi iba yung kukunin namin Oo. Na-appreciate ko sinabi ng maaga. Pero next time, if these people will deal with me, I would present a contract. Tama. And I would ask for an deposit. Kaya ako hindi ginawa yun kasi friend isip mo. ko, kaibigan ko naman, schoolmate ko naman, di ba? Pero wala minsan talo ka. It's the people na hindi mo in-expect na manggaganon ang gagawa ng bagay sa'yo na hindi mo gusto. Tama Yun. ka doon sa contract. Diba? Dapat nung una pa lang, nung first time pa lang na sinabi niya, nagbigay na siya ng down payment. Kasi ako pagkakakilala ko naman minsan, matino akong kausap sige, anong date? Ito yung presyo, ito yung ito yung kailangan mo, ano yung outfit na kailangan ko, ganyan. Ayun. Okay, tama. Kasi may kliyente ako ganun nung June. Ang linis ng transaction namin. Hanggang ngayon, kliyente ko pa rin. So, tama. Wala namang problema, hindi naman lahat ganun. But you got a lot of referrals from your old Chiang Kai-shek classmates, ganon. Mga schoolmates, batchmates, minsan nga fellow Chinese friends. Mga Chinese schools, ganon. Wushu friends. Nagkaroon ako ng referral nung last year. I hosted an alumni na reunion. Oo. Sample nga ng wushu? Hindi, yun parang more on stretching yun I did wushu before for exercise. Yeah. Not to compete or not to join yung mga events, no. I just wanted to yung cardio, yung mga exercise. Yeah. So, sa mga immortal, okay yan, palakihin nyo, palawakin nyo yung network niyo, but back it up with your work ethic, with your portfolio, and ugali. Ako recently meron rin akong in-add sa LinkedIn. The difference is, dati kasi connect lang ako ng connect sa LinkedIn, but this time, I personalized my message. Naglagay ako ng customized message. And then, in-accept niya yung connect ko sa LinkedIn. And then, after a minute or two, minessage niya ako, sabi niya, "Hi, Zar, I think I have an opportunity for you that fits." Tapos sinend niya yung recruiting lead na job description niya. So, within that hour, nakausap ko siya. So, ayun, even people you don't know,
and you try to connect with on certain platforms like LinkedIn, for example, may chance na makakuha ka rin ng opportunity. Ang tama lang na ginawa ko doon is this time, naglagay ako ng message. Oo, before connecting. Hindi yung blindly connecting with someone. So, importante rin yung LinkedIn connections. And make sure na your LinkedIn is updated if you're doing that. And ito sa mga immortal, I know that pinapalawak nyo yung network nyo, you want referrals ng trabaho and gigs, no? Pag may nagtanong sa inyo na may kakilala ka bang ganito, ganyan, pag magre-refer kayo, make sure that you refer the people na yung alam mong hindi ka mapapahiya. Kasi minsan ang nasisisi yung nagre-refer minsan eh. Oo. Diba? So, yun. Ako, meron pang isang tip about networking. If you know recruiters in your industry, like for example, engineer ka, and then siguro you just want to widen your network, try to connect with recruiters in your industry or kahit hindi sa industry mo. Lalo na sa industry mo kasi kung may opening sila, then mako-consider ka nila. You can leave them a message or pag may job silang pinost, mag-apply ka or magtanong ka. Actually, magugustuhan pa nga ng recruiter yun eh. Na nagme-message ka sa kanila. Basta fit dun sa job description nila. Tsaka pag pag alam nyo hindi maganda yung kumpanyang naghahanap ng mga empleyado, wag na kayo mag-refer. Kasi kawawa yung empleyado eh. Diba? Baka mamaya masira pa yung friendship ninyo dahil dyan. So, yun. So, ito mga tips namin sa inyo sa pag-network, sana magamit niyo. Don't be too creepy. Be prepared. Creepy. Be prepared to send out your calling cards or yung electronic cards or mag-exchange kayo ng mga other ways to get a good network, yung mag-join ka ng mga associations or clubs, pumunta ka sa mga expo, conferences, dun sa industry mo. Yung mga retreat. Pwede connect with relevant professionals nga dun sa LinkedIn. So, mag-volunteer ka dun sa mga community events na related dun sa, kahit hindi related dun sa industry mo You just want to network with people attending industry events. Ang dami-daming ways to network. But please be ready with yun guys. Sinabi mo yung calling cards or your contact numbers, your portfolios and all. Basta huwag kayong weirdo. Maging ready ka. Maging professional kayo. Don't be too creepy kasi baka mamaya ang dami yung in-stock nyo na yung kausap ninyo, ma-weirdoan sa inyo. Diba? Tsaka wag naman yung laging huwag kayo masyadong gigil na maghanap ng racket. Facebook groups, pwede rin, no? Ayun. Wag kayo masyadong gigil. Minsan kasi pagka alam nilang gustong-gusto mo, hindi bibigay sa'yo eh. Magpakipot kayo ng konti. Yung Sometimes appropriate works, lang. Yung appropriate lang. At saka yung mga mag-join ka rin ng mga digital groups, mga Facebook, Instagram, TikTok. Yun, just vet them, make sure na maayos yung mga groups na sinasalihan nyo. And then, yun nga, be professional in your dealings and wag masyado makulit. Oo, yan. Minsan, may mga ibang kwento dyan about kakulitan minsan. Na-experience ko rin yan eh. Na ako yung makulit or either iba yung makulit, naka-turn off. Isipin nyo na lang kung ano yung ayaw nyong gawin sa inyo, wag nyo gawin sa iba. Ganun na lang. Okay? Or mag-message sa'yo, Stanley, sasabihin lang sa'yo, how? Ganun. Hindi, yung mga minsan na na-turn off ako sa isang freelancer. Stan, may racket ba tayo dyan? Parang Yun yung unang bungad. Nakakabuisit nga yun. Yun yung unang bungad sa akin. So, yun. Ganun lang. Pero, andyan din naman yung mga job search na websites. Yeah. Na Job Street, diba? Boss Job, andyan naman lahat ng klase. True. So, nasa sa inyo yan, mga immortal. Okay? So, there you have it. For Zardelos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.